Yan, isang mapagpalang araw na naman po sa atin lahat. Mga kalingap, mga kabisnes, mga kapapi. Panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo. At for today's video po ay gawin po natin ng reaction. Itong isang na-vlog ni Kuya Boknoy na ito ay in-upload sa channel ng Kabisnes Official. At ito nga po ay isang tatay na senior na at sa kabila nga po ng kanyang hindi magandang kalagayan ay patuloy siyang naghahanap buhay sa pamamagitan ng pangangalakal. At ito po ay si Tatay Nelson. Ito po ay na-scout nila Kuya Buknoy at Ate Mingay sa pamamagitan po ng Facebook. May nag-post po sa Facebook sa kalagayan ni tatay. At ito po ay nakita ni Ate Mengay. Kaya naman kagad na i-message ni Ate Mengay yung taong nag-post para malaman kung saan itong si tatay at para matulungan din. Ang una talaga naisip dito ni Ate Mengay ay i-repair kay kabisnes para nga matulungan itong si tatay. Alam niyo mga kalingap, mga kabisnes, mga kapapi, ito yung kagandahan sa naitanim ni kabisnes na pag-uugali o magandang pag-uugali sa kanyang mga kagwang at mga M's. Na yun, pag nagkikita sila na mga ganitong karapat dapat na tulungan, ay yun talaga agad ang pumapasok sa isip nila. Ang matulungan ang mga ganitong klase nating mga kababayan. At sobra akong proud sa mga M's at mga kagwang ni kabisnes. Siyempre, sa impluensya yan ni kabisnes. At sa totoo lang mga kalingap, mga kabisnes, mga kapapi, hindi lang ang mga M's at mga kagwang ang na-impluensyahan ng ganito ni kabisnes. Maging yung kanyang mga supporters, yung mga solid supporters niya at mga, syempre, sponsor ay talaga namang na-impluensyahan din ito si kabisnes sa ganitong paraan ng pagtulong. Kaya, saludo ako sa iyo kabisnes. At ito na nga, mga kalingap, mga kabisnes, mga kapapi. After na makontak nito si Ate Mengay, yung tao na nag-post sa FB nitong patungkol dito kay tatay, ay kagad itong pinuntahan nitong si Kuya Buknoy para nga ma-interview si tatay at mas malaman yung kalagayan nitong si tatay. Para nang sa ganon, ay malaman din nitong sila Kuya Buknoy at nila ka-business kung anong tulong ang nararapat nilang ipaabot dito kay tatay. At nung makita nga nito si Kuya Buknoy, ito si tatay, ay nakaupo dun sa gilid ng kalsada sa medyo madilim na lugar. Sabi ko nga, bakit dito pumesto itong si tatay? Ay kasi, di ba pwede siyang bahagip doon ng sasakyan. Kumbaga hindi siya mapansin ng mga sasakyan dumadaan kasi madilim yung lugar na pinag-istambayan nito si tatay. Bagamat andun sa tabi niya yung kariton, ay andun pa rin yung posibilidad na hindi siya basta-basta makita ng mga sasakyan dumaraan. At dito ay sinimulang interviewin itong si Kuya Buknoy itong si tatay. At ito pa ng si tatay ay isang Batanggenyo. At ayon dito kay tatay, yung kanyang anak ay maliit pa at hindi pa kayang tumulong sa kanya. At yung kanyang asawa naman ay paglalaba ang tanging hanap buhay. Kaya itong si tatay ay napipilitan pa rin na kahit ganito nga yung sitwasyon ay mga lakal para may maibuhay siya doon sa kanyang pamilya. At nakakabilib, mga kalingap, mga kabisnes, mga kapapi. Nakakabilib ang isang katulad ni tatay na sa kabila ng halos hindi na nga siya makalakad ng maayos ay eto, nagsusumika pa rin siya maghanap buhay para sa kanyang pamilya. At para sa akin, ito yung isang napaka-responsabling tao. 'Di ba? Isang napaka-responsabling padre di pamilya na hindi alintana ang ganitong kalagayan niya
para hindi siya makapaghanap buhay. Sa iba, mananatili na lang yan sa bahay at ang aasahan na lang niya ng paghahanap buhay ay yung asawa niya. O di kaya, gagamitin yung kanyang kalagayan o yung kanyang kapansanan para manglimos na lamang. Di ba? Ika nga easy money. Di ba? Pero si tatay, kita nyo, sa kabila ng kanyang kalagayan, nagsusumikap siya na kumita kahit papaano. Kahit sa pamamaraan ng pangangalakal. Nakalos yung kariton na kanyang daladala, halos hindi na niya maitulak. Alam nyo mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi, doon sa intro ng video ni ka-business, eto, habang nagtutulak ito si tatay ng kariton, dito pa lang awang-awa na ako kay tatay. Dito pa lang habag na ako sa kalagayan ni tatay. Sabi ko, sobrang nakakaawa. Sabi ko, ito yung taong dapat o karapat dapat talaga matulungan. At ito yung masasabi talaga nating masipag na tao. Kasi nga, sa kabila ng kanyang kalagayan, kita nyo, nagsusumikap siya para sa kanyang pamilya. Gaano kasipag yan si tatay? Na halos hindi na nga makagalaw, halos hindi na makausad. Pero, pinipilit niya maghanap buhay para sa kanyang pamilya. Di ba? Samantalang yung iba dyan, kalalakas ng katawan. Pero, mas pinipiling tumambay at makipag-inuman na dyan sa kanto. Maraming ganyan. Pero kita nyo ito si tatay. Isang napaka-responsabling tatay. At mas napaawa pa ako dito mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi. Nung isasakay na nito sila Kuya Buknoy doon sa tricycle. Dito ramdam na ramdam mo kay tatay kung gaano kahirap yung kanyang kalagayan. Na ultimo yung pagsakay sa tricycle, nahihirapan siya. Ang tagal niya bago siya nakasakay dun sa tricycle. Mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi. Ang tagal niya nakatayo dun sa gilid ng tricycle. At hindi niya alam kung paano siya sasampa dun sa tricycle. Napakababa ng tricycle, mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi. Pero sobra siyang nahirapan sa pagsampa dun sa tricycle. Sa pagsakay dun sa tricycle. Ganyan kahirap ang kalagayan ni tatay. Grabe. Ini-imagine ko mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi. Paano na lang kung si tatay lang mag-isa ang sasakay ng tricycle? Ay buti na nga lang. Andito yung kanyang kumare na si Ate Raquel na lagi daw nagmamagandang loob dito kay tatay. Para tulungan niya ito si tatay na ito, sumakay ng tricycle at si Ate Raquel na rin ang nag-uuwi ng kariton nitong si tatay. Buti na lang, may mabait siyang kumare na handang tumulong sa kanya. Di ba mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi? Eh paano kung wala? Paano kung solo ni tatay gagawin ang ganito? Mas lalong mahirap para sa kanya. Alam niyo mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi, dito sa tagpong ito, eto nga itong pagsakay ni tatay na ito sa tricycle. Grabe yung habag ko dito kay tatay. Sobra. Kasi, parang ako yung nahihirapan. Parang ako yung sobrang nahihirapan sa kalagayan niya. Diba? Kaya, sino ba naman ang hindi maaawa sa kalagayan ito ni tatay? Kaya sabi ko, buti na lang. At nakita ito ni Ate Mengay at na-refer dito kay ka-business. Kasi alam natin na kahit pa paano, ay malaki ang magiging tulong dito nila ka-business. Lalo na sa gantong kalagayan ng tatay, sigurado yan. Hindi pababayaan nila ka-business yan. At alam ko din na marami din sa mga kababayan natin ang hihipuin ng ating Panginoon ng puso para itong si tatay ay mapaabutan ng tulong. Kasi, bukod dito sa nakita nating physical na kalagayan nitong si tatay, ay nung puntahan nito si Kuya Buknoy, yung tirahan nito sila tatay, ay masasabi nating ito talaga yung higit na nangangailangan na karapat dapat talaga matulungan nila ka-business. Kasi kita nyo naman yung tirahan nila tatay, parang pinagtagpi-tagping trapal at yero lang.
At hindi ko alam kung masasabi pa nating bahay ito. Di ba mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi? Bagamat sabi nitong si tatay, ay itong bahay na ito ay sa kanyang kapatid. Kumbaga ay nakikitira lang sila at nag-aabot lang siya ng kung magkano siguro ang kanyang makayang iabot. Pero, di ba, hindi mo ma-imagine na sa gantong klase ng bahay ay meron pa palang tumitira. Sa bagay kung tutusin, may na i-vlog na rin ito sila ka-business na halos ganito din yung bahay. Yung nangangalakal din na may sakit na asthma. Yung na-solo vlog nitong si Intoy. Halos ganito din yung bahay ng si tatay At may kasama pa nga siya dong isang anak niyang binata. Di ba? Kaya di ba, mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi. Sabi ko nga, hindi mo ma-imagine na sa ganitong klase ng bahay ay talagang may nagtitiis na tumira dahil sa kahirapan ng buhay. Kaya, alam nyo, itong ganitong klase ng mga kababayan natin, ito talaga yung masasabi nating mukha ng kahirapan. At sana lang ay hindi ang tulad lang nila ka-business ang makapansin sa kalagayan nila. Sana mapansin din ito ng ating gobyerno. Kahit ng mga local government, di ba? At mabigyan ng tulong. Kahit yung simpleng pabahay at mabigyan ng kahit kaunting pangkabuhayan. Yung ganun. Kasi kung tutuusin, ang mas may obligasyon sa mga ganito nating kababayan ay mismo yung ating gobyerno. At pasalamat na nga lang tayo. At may isang katulad nila ka-business, nila Papa Dins, ng Kalingap, na tumutulong o handang tumulong ng voluntaryo sa mga ganito nating klase ng kababayan. Di ba mga Kalingap, mga ka-business, mga kapapi? At ito yung ito yung sinasabi nating masakit din sa puso natin na yung mga katulad nila ka-business, nila Papa Dins, nila Kalingap Rab, at ng iba pang mga charity vlogger ay pag nalimitahan ang ginagawa nilang pagtulong ay nababash pa. 'Di ba? Kumbaga hindi na lang natin ipagpasalamat na kahit papaano, kahit pa nga sabihin nagiging limitado lang ang nagiging pagtulong nila, ay ipagpasalamat na lang natin. Dahil papaano kung wala sila? Sa tingin nyo ba, itong katulad ni tatay ay matutulungan agad-agad ng ating gobyerno? Kaya ipagpasalamat natin dahil may mga charity vlogger na handang tumulong sa katulad nito sila tatay. Sabi ko nga, ay kahit paminsan-minsan talaga ay nalilimitahan yung kanilang pagtulong. Katulad nitong sila ka-business. Kaya sana, doon sa mga nambabash, dito, lalo na kay ka-business, dahil nga limitado na yung pagtulong nila ka-business, sana unawaan nyo na lang sila ka-business. At ipagpasalamat nyo na lang na kahit paminsan-minsan ay nakakagawa ng ganito sila ka-business. Ang lagi natin tatandaan, mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi, na ang ginagawang ito nila ka-business sa pagtulong ay hindi nila obligasyon, kundi ito ay isang voluntaryong pagtulong. Kaya dapat ipagpasalamat natin na kahit papaano, kahit limitado ang kanilang kakayanan, ay nagpapaabot pa rin sila ng tulong. At yan paano po mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi. Siguro hanggang dito na lang muna po itong ating reaction video. At muli po ay maraming salamat po sa patuloy pong sumusuporta at sa patuloy pong tumatangkilik sa aking mga ginagawang reaction video. At yan, bago po tayo tuloy ang magtapos, ay syempre, lagi ko pong paalala na patuloy lang po nating suportahan sila ka-business official, Papa Dins TV, ka-business family, at Mrs. KB official. At ganoon na rin po ang lahat ng kagwang ni ka-business at syempre ang lahat ng reactors ni ka-business. At isama na rin po natin mga ka-business, mga kapapi, na patuloy nating suportahan. Ito sila Kuya Bal Santos Matubang, ang ama ng Kalingap. At ganoon din po itong si Kalingap Rab,
at si Ate Edna Vlog. At ganon din po ang may bahay ni Kalingap Rab na si Ma'am Jack Tapia Matubang. Ganon din po ang lahat ng Kalingap partners at lahat ng Kalingap reactors. Makisuporta naman po yan mga Kalingap, mga ka-business, mga kapapi. At ito din po ang aking ilalagay dito sa screen. Makisuportahan din po ito mga Kalingap, mga ka-business, mga kapapi. At eto po sila. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in. At ayan, makisuportahan po yan lahat mga Kalingap, mga ka-business, mga kapapi. At muli po ay maraming salamat po. God bless po sa inyo lahat. I love you all. Bye-bye.